So tayo po dito ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo po ay nakikinig mabuti, lagi po nating bukang bibig ay tayo'y magbasa ng salita ng Diyos or makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kagaya nga yung kaninang Bible verse ni Ate Aya for today, ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag, ilaw sa iyong daraanan. Amen? Para malaman mo kung paano mamuhay ng tama sa mundo, makikita nyo ito sa Biblia, sa salita ng Diyos. And yung pinapatotoo nga ho kanina ni Pastora regarding sa pag-ibig, actually punong-puno na ho tayo ng pag-ibig. Okay? Sabi nga ho natin nung nakarang mga linggo, pag hindi mo kilala ang Diyos, wala yung totoong pag-ibig. Kaya kailangan kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? So sa pagbabasa po ng Biblia, nalalaman natin yung dapat gawin sa ating mga kapwa, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating komunidad, sa government, di ba? Kasi nga, nasa Biblia ho lahat eh. Paano ho tayo makikitungo? Amen? And sabi po doon sa Biblia, ang pag-ibig ay galing sa Diyos. That's why you need to seek God with all your heart, di ba? You seek God, His Word, para matutunan mo yung pag-ibig na galing sa Kanya. Kasi nga ho, sabi ko nga po sa inyo before, yung pag-ibig nyo lang ang pagbabasihan, talagang hindi kayo magiging sapat. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos ang kasapatan natin. Amen? Yung pag-ibig mo, santabi mo yan. At hingin mo yung pag-ibig na galing sa Diyos. Okay po ba yan? Pag-aralin din po natin yung about anointing. Di po ba? Anointing ang anointing po is through the guidance of the Holy Spirit. And if nasa sayo ng Espiritu ng Diyos, di po ba? Yung bunga ng Espiritu ng Diyos, nakakalakad ka na sa mga mabubuting gawa na sinasabi po ng Biblia. Nasa Galatia po yun, di ba? Yung patience, yung joy, love, gentleness, peace, lahat po ng kabutihan, yung pangapanlangit po na bagay. Amen? Pag nakikita na po sa ating mga buhay ito, na ipamumuhay na po, di po ba? Pag tayo po ay pinamumuhay natin yung salita ng Diyos, yung banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo po ay sumasa atin. Amen? Nakikita po sa ating mga buhay at naisasalin po. Ibig po sabihin, pag ikaw ay lumalakad na sa katuwiran ng Diyos, makikita sa iyo yung kabanalan, di ba? Yung lagi kang nakangiti, lagi kang masayahin. Ang hangad mo lagi ay kaayusan, yung ikabubuti ng iyong kapwa. Yan. Ibig sabihin po, kinasiyahan ka na ng Espiritu ng Diyos. Yan po ang anointed sa Bible. Pag ikaw ay lumalakad na sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, di ba? Hindi ka na nakikitaan ng mga bagay na pangmundo, yung masasamang ugali, di ba? Sabi nga ho ikaw ay kinasihan na ng Espiritu ng Diyos. At yun po ang totoong anointing. Nakita niyo po si Jesus Christ? Sabi, He is a man that has no sin. Walang kasalanan. Lumakad siya sa lupa bilang isang tao nang hindi ho siya nagkasala. Amen? Kaya nga sabi po ng Biblia, hangarin po natin maging katulad ni Jesucristo. Amen? Sabi po natin, Kuya Lori, paano po ba matutunan yung totoong pag-ibig na sinasabi nyo? Sabi ko ho, kilalanin nyo si Jesus. Kilalanin nyo si God. Siya sa atin mo kanyang salita at maiintindihan nyo po yung totoong pag-ibig. Ngayon po, sa buong mundo po, pinapangaral ang pag-ibig. Kahit sa komunidad po, pinapangaral ang pag-ibig. Actually nga, yan na lang ang binabato nila lagi. Ginagamit po, na-overuse po yung word na pag-ibig. Kahit po sa anong lugar, sabi, di ba? Mahalin nyo kami. Di ba? Tanggapin nyo kami. Kahit hindi po katanggap-tanggap. Sabi, hindi, kailangan tanggapin mo kami kung sino kami. Diba? Mahalin mo kami. Sabi daw yan ng Biblia. Sabi daw yan ng Diyos. Di po ba? Kaya nga po sa mundo, social media, pag sabi, inayawan mo yung, mayari, sa mga LGBTQ community. Pag inayawan mo sila, wala ka daw pag-ibig. Hindi ka daw marunong magmahal. Totoo po ba yon? Pag inayawan mo po ba yung mali, wala sa'yo yung pag-ibig? Di po, hindi po ba? Di ba? Ang mali ay mali. At ang mali po at kasalanan, ayaw po ng Diyos dyan. Amen? So, hindi po natin sila inaayawan. Ayaw natin yung kasalanan na daladala nila, na ginagawa nila. Amen? Kaya po, ngayon sabi ko, overuse po yung pag-ibig kasi kahit po sa mga malilit na bata, mga age, ano ba yung pinakamalit na bata na ngayon nagkakaroon ng relationship sa kapwa bata? Ano pinaka-early stage nun? 10, 12? Kasi love ko po siya eh. Diba? Nagagamit po kahit bata eh. Love ko siya eh.
Gustong-gusto ko siya eh. Diba? Kaya nagkakaroon sila ng relationship. Pero hindi po love yun. Di po ba? Hanggang sa mga teenager na yung mga crush. Tapos gusto mo siya, liligawan mo kasi mahal mo nga daw eh. And then gagawin mo po yung paraan para makasama siya everyday. Then bibigyan mo siya ng mga bagay na magaganda hanggang sa naging kayo na. Diba? Nagkaroon na kayo ng relationship. Pero hindi po love yun eh. Love po yun sa panuntunan ng mundo. Amen? Pero iba po yung love na galing sa Diyos. Sabi, hindi naman kami Diyos, Kuya Lori. Hindi nga po. Pero tinuturo po yun ng Diyos sa atin. Nasabi, kailangan mong sundin, lakaran, ipamuhay. Para, sabi, hindi ka maagawa ng mali sa iyong kapwa. Kasi yung sabi nga na love natin, hindi po sapat. Amen? Kaya kung yung pag-ibig na galing sa Diyos ang ating lalakaran, magiging sapat po yan hanggang sa eternal na buhay. Amen? So, ano pong pag-usapan natin ngayon? Naintindihan niyo po ba yung meaning ng righteousness? Hello? Sino dito yung nakakaintindi ng salitang righteousness? Katuwiran, righteousness of God. Amen? Naalala niyo po, sabi ko po sa inyo na kailangan may pag-ibig na galing sa Diyos. Pero bago po tayo dumating doon sa pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya sunod po nung kanina yung sinabi sa Psalms, yung ilaw, daanan, and then yung pangako, di ba? Bago po tayo dumating doon sa pangako na pag-ibig, kailangan mo munang malaman yung katuwiran o righteousness of God. Kaya rin kanina, habang kumakanta po tayo ng praise and worship, ang sarap po kumanta pag sabi, malinis ang iyong puso. Masarap magbigay ng awit sa Panginoon na alam mo, natatanggapin niya. Amen? Hindi yung kakanta lang tayo kasi kailangan natin kumanta. No. Inaalay po yung kanta, yung worship, yung sa pagkanta kasi gusto mo yun tanggapin ng Diyos. Amen? Gusto mo yun, you offer it to God. And nakakalungkot ko kung kakanta ka tapos hindi niya tatanggapin. So pag malinis po ang puso mo at ikaw ay kumakanta ng mga papuri sa Diyos, ang sarap po sa pakiramdam kasi alam mo na yung inandog mong alay na awit, amen, katanggap-tanggap. Di po ba? Masarap po magpuri sa Panginoon. Pero sabi ko nga, bago tayo magpuri, maghandog ng alay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkakanta, kailangan po maayos ang ating mga buhay, ating mga puso, ang ating mga isipan. Ayaw po natin masayang. Sa pagkanta po, naputulan ka na ng ugat. Pero di pa rin pala tinanggap yung kanta mo. Di ba? Kailangan po, pagkakanta tayo, malinis ang puso, may pagmamahal na galing sa Diyos. Amen? So yung righteousness po ni God ang ating kailangan para makuha natin yung pangako na pag-ibig. Sabi ko nga ho kanina, hindi ka makakapagmahal sa kapwa mo. Di ba? Kung hindi galing sa Diyos yung pagmamahal. Pero yung pagmamahal po na galing sa Diyos, bago mo makuha, gusto mo nang makita ng Diyos na ikaw ay lumalakad sa katuwiran niya, sa kalooban niya. Amen? Tayo po ba'y nakakalakad na sa kalooban ng Diyos? Nagagawa ba natin yung ating role as a Christian, as a follower of Jesus, a believer of Jesus? Ang ating po bang isipan para sa ikabubuti na ng nakararami? Inaabot po ba natin yung mga tao na nasadlak sa kadiliman? Yung mga ating kamag-anak na hindi pa rin nanunumbalik sa Panginoon? Yung ating mga kapitbahay na hindi mo man lang mabati? Nagawa nyo na po ba yun? Yun po ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Yung hindi tayo maging makasarili, na sarili lang natin ang ating iniisip, kundi lahat po ng tao na ating nakakasalamuha. Sabi nga, binigyan ka ng tao o ng ka-partner in life, binigyan ka ng kapitbahay, binigyan ka ng ka-office mate, binigyan ka ng katrabaho, ng ka-eskwela, amen? Ng kapatid, ng magulang, para silang mahalin mo. Hindi lang ikaw ang mamahalin nila, kundi ikaw ang magmamahal sa kanila. Yun po ang ating role sa mundo. Abutin ng bawat isa. Palakasin ng bawat isa. Mahalin ng bawat isa. Hindi po pwedeng tayo lang mag-isa. Amen? Wala pong ganon. Pag ikaw sabi nga, sanay na ako mag-isa eh. Ay, nakakatakot po yan. Iba pong spirito yan. Amen? Si Jesus nga ho habang siya'y nagkatawan tao, lumakad sa mundo. Hindi ho siya lumakad mag-isa. Kumuha ho siya ng 12. At yung 12, dumami po yun. Di po ba? Kasi hindi nga po tayo dapat mag-isa. Sinabi po yan sa Genesis, ang tao ay hindi nilikha mag-isa. Nung nakita niya yung tao mag-isa, malungkot, binigyan niya ng kasama. Di po ba? So sabi, importante po ang bawat isa. Kung ililigtas mo yung sarili mo, kaya ka nagsisimba dahil gusto mo lang iligtas ang sarili mo. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Iniligtas ka para magligtas din ng iba. Amen? Sabi, sino man tao ang magligtas ng kanyang sarili, mapapahamak. Amen? Pero pag inaalaw mo yung buhay mo, alang-alang sa iba, yun ang sinasabi po ng Biblia. Amen? Kaya nga po sabi ko sa inyo na paulit-ulit, kailangan nating marinig yung salita ng Diyos, matutunan ng salita ng Diyos, nang sa ganun ay malakaran natin ito ng tama. Amen?
So, punta po tayo sa Hebreo. Sa Hebreo 5. Yan. Basahin po natin itong buong chapter ng Hebreo 5 para magkaroon tayo ng idea kung ano yung pinag-aralan natin nung mga nakalipas na linggo. Amen? Nung unang linggo po, sabi po natin yung sa pag-ibig, and then yung pangalawang linggo is yung anointing, which is galing po yung anointing sa Old Testament, yung langis. Di po ba? Langis na nagpapalinis. At yung langis na nagpapalinis, siya po yung pinahid sa mga tao na pinili para maging malinis din sila. Kagaya ng pari, hari, at mga propeta. Di po ba? Ngayon, mababasa ho natin dito yung regarding sa bakit si Jesucristo yung pinakapunong pari. Ibig sabihin po, di ba po pag nagbasa ho tayo ng Bible, mababasa natin, Jesus is the high priest. Most high priest. Sabi, paano na si Jesus naging most high priest? Kasi siya nga po yung kaganapan or katuparan ng Old Testament. Siya po yung pinangako na darating para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Ang pari po ng time na yon sa Old Testament, sila po yung tagalinis, taga-alay ng offering sa Diyos sa banal na templo. Pag yung pari po na yon pumasok po dun sa templo na marumi, mamamatay po sila. Amen? Kaya nga ho, malaki ho yung bayad sa pari that time. Yung mga ikapo, yung mga offering, meron po silang parte doon. Kasi ang inaalay po nila is yung kanilang buhay. Yung reward nila that time in the Old Testament, yung po yun. Meron po silang bahagi dun sa inaalay na offering. Yung mga karne, mga prutas, yan po, meron silang parte doon. Sabi, bakit sila may parte? Kasi po, yung role nila ay napakadelikado. Sipin mo, kunyari, yung sino bang ano dito? For example, yung family ni Ate Jenicel, the Herrera family. Yan. For example lang po ito. Kayo yung inatasan o binasbasan ng langis na nagpapalinis to make you holy, to sanctify you, to separate you from the uncleanliness of the world. Kayo yung inassign para magbantay o maging tao doon sa templo. Kasi bawal nga pumasok po doon eh. So kayo yung nandun. Sa inyo po ibibigay o iaabot yung offering. Okay? Yung offering po, yung mga karne, yung kinatay na baka, yung dugo, yung mga grains, yung mga prutas. Ayan. I-offer, iaabot sa inyo yon at sila mag-aabot sa Diyos. Sipin nyo kung yung buhay ho nila hindi tapat, di ba? May karumihan, tapos lumapit sila sa altar ng Diyos. Sabi po ng Biblia, automatic sunog ka. Ganun po kalala nung panahon ng Old Testament. Walang makakalapit dun sa pinakabanal na lugar, kundi yung mga pari lamang na pinalinis na ng langis. Amen? Kaya nga po, si Jesucristo, siya ho yung nagkatawang tao na siya yung langis, siya rin yung pari, siya rin yung hari, siya rin yung propeta. Diba? Ganun po yung kanyang description na pag tinanggap mo si Jesucristo, lilinisin ka niya. Pagka babanaling ka niya na ikaw ay karapat dapat makalapit sa Diyos. Yun po yung most high priest sa buhay ni Jesucristo. Amen? Ngayon, dito po sa Hebreo 5, malalaman po natin kung ano yung naging buhay ni Jesucristo nung siya'y lumakad sa lupa bilang tao. Amen? Sabi po dito, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Pinili po para saan daw? Sa mga tao, mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos. So pumili sa tao, okay, para maglingkod sa Diyos. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. The description fit Jesus very well. Amen? Sige, tuloy po natin. At dahil tao rin siyang tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas. At dahil tao rin siyang tulad natin. Kasi nagkatawan tao po sino? Si Jesucristo. Amen? Hindi po siya bumaba as a perfect God. He is human. Nagirin po siyang bata. Pinanganak din po siya bilang isang baby o bilang isang tao. At namuhay sa lupa bilang isang normal na tao. Amen? Sige, tuloy mo. At dahil nagkakasala rin siya, kailangan niyang maghandog hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang kasalanan. Ayan. Amen? Sige, tuloy natin. Tuloy natin. Hindi maaaring makamtan ni naman sa sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari. Yun po ang ugali o ang katayuan ng isang pari. Di ba tao po Tao po ang pari. Selected siya sa mga tao rin. So ang pari, hindi po siya perpekto. Amen? Kaya po nung ang pari nagkakasala rin. Sabi po dyan, balik mo kuya. Ayan.
At dahil nagkakasala rin siya, kailangan niyang maghandog, hindi lang pa sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. Yan po yung trabaho ng isang pari nung panahon po sa Old Testament. Hindi po sila Diyos, di ba? Hindi po sila perpekto. Sila po ay tao rin. Kaya po, pag nagkakasala sila, naghahandog din sila sa Diyos. Amen? Yun po yung situation in the Old Testament. Sige, tuloy mo. Hindi maaaring makamtan ni naman sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari sapagkat ang Diyos mismo ang humirang sa kanya na maging punong pari tulad ng pagkahirang kay Aaron. Si Aaron po yung unang binasbasan na maging pari sa panahon po ni Moises. Kapatid po ito ni Moises, si Aaron. At meron po siyang mga anak na binasbasan din para maging pari. Sila po yung tinatawag sa Bible na Levita. Okay? Sige, tuloy mo. Ganon din naman, hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya. Ayan, ito na po yung kay Kristo. Hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi ang Diyos. So si Kristo po, hindi po siya bumaba as pari na agad. Okay? Tinalaga siya ng Diyos na maging punong pari. Sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ang anak ko, at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong ama. Kailan niyo po ba ito narinig? Itong sinabi na ito. Ito po yung sabi po doon yung binasbasan na siya ng Banal na Espiritu sa baptism. Okay? Narinig po yan ng maraming tao na po siya pinili ng Diyos. So habang lumalaki po siya simula pagkabata to the point na siya'y nabautismuhan, tao po siya. Normal na tao. Anak ni Maria at ni Jose. Anak ng karpintero. Okay? Hindi pa po siya pinili nung time na yon ng Diyos para maging pari na. Meron po siyang specific na araw na siya ginawang pari. Yun po yung binautismuhan siya sa ilog o sa Jordan River. Okay? So tuloy mo. At sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman tulad ng pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek po, mababasa niyo po ito sa Old Testament, sa storya po ni Abraham. Okay? Si Abraham po, nag-alay ng kanyang yaman kay Melchizedek. Kasi sabi doon po sa description po ni Melchizedek sa Biblia, siya po yung high priest noong panahon na yon na hindi makitaan ng kamalian. Napakalinis po nitong pari na to. Ibig po sabihin, nung panahon po ni Moises, bago pa magkaroon ng pari, ng panahon ni Moses, meron nang naging pari sa panahon ni Abraham, si Melchizedek. Okay? Ang tawag po sa kanya, King of Salem, hari ng kapayapaan. And sabi po ng Bible, it describes Jesus. So parang ito po yung Kristo ng panahon ni Abraham na pinili ng Diyos para magpalinis ng mga ng kasalanan ng mga tao ng panahon ni Abraham, si Melchizedek po. Okay? Hindi po yan nabigyan ng mahalagang kwento sa Biblia, yung kilalang kwento. Pero nabanggit po sa Biblia si Melchizedek sa Old Testament. King of Salem. Ibig po sabihin, Prince or King of Peace or Prince of Peace. Siya po yun. Which is the title fits also Jesus. Jesus is the Prince of Peace. Diba? He is the King of Kings, the Prince of Peace. Yan po yung kanyang mga title. Sige, tuloy mo kuya. Noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. So even Jesus, umiiyak din siya. He cried and wept. Amen? Na nung habang siya'y tumatanda, maligtas din siya o hindi siya magkasala. Ayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging, ano po yung word na ginamit? Masunurin. Ayan. Kaya napaka-importante po nung obedience. Kasi akala nyo, si God, si Jesus, nung siya'y naging tao Diyos yan, may power yan para magawa niya yung mapigilan niya yung mga gawa ng laman or lust of the flesh or yung pag-uugaling hindi tama. No, tao po siya. Kung paano kayo nabubuhay bilang tao, ganun din po siya nabubuhay. Nakakapag-isip din po siya ng mga bagay na hindi niya gusto. Di po ba? Andun nga po yung time na nawala siya Nabasa niyo po sa Bible yon? Hinahanap siya ng magulang niya. Yung magulang niya nag-aalala, asan na si Jesus? Nawawala po. Hindi nagpaalam. Pasaway din pala, Tao po Nakita niyo po ba yun sa Bible? Pero pinapanalangin niya na magawa niya pa rin yung kalooban ng Diyos. Amen, ituloy mo. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Amen? Naalala niyo po nung malapit na siya mamatay, siya'y nananalangin. At sabi yung panalangin niya, umiiyak na ho siya at yung pawis niya, dugo na. Kulay dugo na. Sa sobrang, takot.
o pangamba bilang tao. Isipin nyo, mamamatay ka. Alam niya mamamatay siya. Alam niya paano siya mamatay. Ipapako po siya sa krus. So that time, he was praying, Lord, pwede bang tanggalin niyo sa akin tong responsibilidad na ito? Itong cup na ito, ialis niyo sa akin. Ayoko po nito. Isipin niyo, kayo po tao. Alam niyo mamamatay kayo. Kung paano kayo papatayin. Alam niyo. Lord, wag na lang ako. Siya na lang. Baka turo mo yung katabi mo eh. Di ba mo, nilalatigo ka ng may tinik, di ba? May karet na may pako sa dulo. Alagyan ka ng koronang tinik. Pabubuhatin ka mabigat na kahoy. Papunta dun sa bundok. Tatadyakan ka, duduroan ka, susuntukin ka. Ang paulit-ulit. Gusto niyo po ba yun? Ay, naging tao po siya. Sabi sa pamamagitan ng pagtitiis na dinanas niya. Amen? Tuloy mo, kuya. Naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ayun. At dahil napagtiisan niya po yung pagiging tao, siya po'y tinaas ng Diyos at siya po'y naging sanhi ng ating kaligtasan. He is a man of no sin. Sabi, nag-isang makasalanan para sa atin lahat. Tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Siya po yung high priest na pag lumapit ka sa kanya at inalay mo yung buhay, pagka lilinisin kanya at pagkabanalin. Tatanggalin niya yung mga bagay na hindi dapat sa buhay mo. At siya ang maglalapit sa iyo sa Diyos Ama. Amen? Kung tayo po tao, hindi yun natin magagawa yun. Sa panahon ngayon, sabihan, sige. Kunyari, may nakita kayong templo, Holy Temple, ng tabernakulo. Sige, isa-isa na kayong pumila, papasok na kayo. Papasok po ba kayo? Knowing na may bahid kayo ng karumihan at kasalanan. Knowing na alam nyo pag pumasok kayo, mamatay kayo automatic. Baka nandun lang ho kayo sa labas, nag-aantay kung sino na yung pumasok. Ha? Ikaw, kailan ka papasok? Tsaka na ako. Di ba ako ready eh? Ganun po tayo bilang mga tao. Pero may yung good news po, pag tinanggap mo daw po si Jesucristo, nilakaran ng kanyang turo, siya ang magiging mong katuwiran. Siya yung magpapalinis sa iyo. He will be your righteousness. Amen? Kaya nga po, pag nagpe-pray tayo, di ba? Yung prayer natin lagi, in the name of Jesus. Hindi po pwedeng nag-pray ka tapos hindi mo man lang babanggitin yung pangalan ni Jesus. Hindi tatanggapin po yun ng Ama. Ang tinatanggap lang po ni God, si Jesucristo. Kasi siya lang po yung nakasunod sa Kanya ng buo. Kaya nga sabi po ng Bible, I am the way, the truth, and the life. Pag ikaw po nanalangin, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sino po tinatawag mo? Si Maria. Nabasa niyo po ba sa Biblia na tawagin si Maria sa iyong panalangin? Hindi po. Si Jesus po ang sinabi ng Diyos na kailangan ng bawat isa. Minsan po, marinig mo sa ibang mga reliyon, buti nag-pray ako kay Santo Niño. Sino ba yun? Kasama ko yung mga pari sa simbahan. Nag-pray kami kay Saint Agustin. Sino yun? Nabanggit po ba sa Biblia yun? Na manalangin ka kay Saint Agustin. O kaya, humalik ako sa paanan ni Santo Papa. Sino yun? Doon pa lang po, hindi nila naintindihan yung salita ng Diyos. Kasi po, hindi po sila nagbabasa ng Biblia, nakikinig lang sila sa mga turo ng mga tao. Ang sinabi po ng Diyos, walang makakalapit sa Ama kung hindi ka dadaan kay Jesus. Di po ba? Iyon po yung kamangmangan ng tao na pag ikaw sa tao nakinig, sabi, kung siya bulag, susunod ka lang din sa lalakaran niya at nahulog siya sa bangin, kasama ka. Biblical po yun. Kaya nga po sabi, naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Just imagine. Ulitin ko pa, tao rin siya, pinanganak bilang baby, sa sabsaban pa ho, wala pa pong ospital nun. Nakita na po ba kayo ng pinapanganak ng sa bahay lang? Sipin nyo, paano po pinapanganak yung bata? Dinanas din po ni Jesucristo yun. Hindi po siya pinanganak na in the spirit na, alam mo yun, bigla na lumabas na magic. Normal birth po. Yung diretso lang, sa sabsaban. So habang lumalaki po siya, kung paano kayo naging bata, ganun din po siya. Naglalaro rin po. Amen? Ang bata po, naglalaro rin po. Nagtatanong din, makulit din sa magulang. Sabi ko nga na dumating yung araw na nawawala rin siya. Nagawa rin po natin yan, di ba? Yung nawawala rin tayo. Di ba? Hindi nagpapaalam, hinahanap na magulang. Susunduin pa dun sa kapitbahay. Nagbinata po siya, kung paano ka nagbinata o nagdalaga bilang isang tao, naaranasan din po niya. Pero umabot po dun sa time na napagtagumpayan niya po lahat yun. Dahil nananalangin siya na makasunod sa kagustuhan ng Ama. At dumating po yung time na siya binasbasan ng banal na Espiritu Santo. Kaya siya napili. Di po ba? Tuloy po natin. Kaya itinalaga siya ng Diyos na maging punong pari tulad ng pagkapari ni Melchizedek. So kung titingnan niyo po, ba't inuulit-ulit si Melchizedek? Kasi may standard po. Sabi ko, ang Biblia po may standard. Amen? At nung time po ng Old Testament, ito po yung standard ng mga pari. Yung buhay ni Melchizedek. So, pag binasa niyo po yan, napaka-misteryoso pong tao niyan. Wala po siyang pinagmulan.
Wala ho siyang lahi. Kasi kung makikita nyo, may genealogy po ang mga tao sa Biblia. Si Jesus ay galing sa lahi ni David, di ba? Ito po, wala ho siyang pagkakailanlan. Sumulpot na lang po yung pangalan niya all ng ganon-ganon sa Biblia. Okay? So, misteryoso po itong pagkatao nito. Pero sinasabi po ng Biblia, He is like Jesus. Sige, tuloy mo po. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag. Yan, even them, ha? Dahil mahina ang pangunawa ninyo. Yan. Even them nahihirapan hong magpaunawa. Amen? Kasi, sabi nga, nakalala niyo si Peter, at yung mga disipulo niya, 3 years niyang kasama si Jesus. Humahayo, araw-araw. Pero hindi pa rin nila maintindihan yung pagpapaliwanag even ni Jesus. Amen? Kasi nga tao po, tao. Ang tao po, talagang matigas ang ulo, mahirap umunawa. Kapag may kilala kayong mahirap umunawa, unawain nyo pa din. Amen? Kung si Kuya Lori hindi nyo maunawaan, unawain nyo po, parang awa nyo na. Amen? Huwag niyo pong aayawan si Kuya Lori kasi sabi po ng Bible yun eh. Diba? Mahalin ang bawat isa. Amen? Kayo po, hindi ko po kayo inaayawan. Okay? May makikita po tayong mga pag-uugali na hindi maganda. Galit po tayo sa maling pag-uugali. Pero mahal po namin kayo lahat. Amen? Ganon din po si Jesus. Sino 3 taon niya kasama, hindi makaintindi. Makulit. Pag yung anak mo nga, tinuturuan mo ng lesson sa school, hindi makuha. Babatukan mo pa. Kukurutin mo pa. Ano ba yan? Diba? May ganun tayo eh. Naranasan ko po nung bata ako, ganun eh. Pag hindi mo nabasa ng diretso, kukurutin ka pa. Mali. Ano ba yan? May ganun po eh. Si tao po. Amen? Kasi sabi dito, nahirapan din sila na ipaliwanag kasi mahina daw yung pangunawa. Sige, tuloy niyo po. Dapat mga tagapagturo na sana kayo. Ayun. Dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Sinabi po ng Biblia, bakit hanggang ngayon hindi pa rin naunawaan na dapat pala tagapagturo na rin kayo? Dapat pala naintindihan nyo na rin yung salita ng Diyos. Sabi nga, it's okay na hindi po kayo tumayo sa harapan. Kasi sabi po ng Biblia, hindi naman po lahat tagapagturo. Hindi po lahat mangangaral. Amen? Pero, bilang tagasunod ni Kristo Jesus, dapat alam mo yung buhay niya, nasa ganon, kahit hindi ka tumayo sa harapan, kahit nakaupo ka dyan, nandun ka sa eskwelahan, nasa opisina ka, nasa kalsada ka, di ba? Napapakita mo yung buhay niya na ituturo mo paano lumakad ng tama. Amen? Pero kung aasamin niyo pong tumayo sa harapan, pero hindi niyo pa rin naunawaan ang salita ng Diyos, mahirap po yun. Eh kung dyan nga sa sarili niyong buhay, hindi niyo ma-apply. Tatayo pa tayo sa harapan. Kaya nga delikado po, hindi po basta-basta tumayo o mangaral sa harapan. Amen? Pag mali po ang tinuturo ko, ako po unang pupunta sa impyerno. Dahil nakinig kayo sa akin, susunod kayo. Ayoko po kayo mapunta sa impyerno. And ayoko pong pumunta ng impyerno. Kaya ituturo ko yung katuwiran, kabanalan, katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po dito, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Di ba? Ano ba yung mga aralin o panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos? Sino si God? Sino yung Holy Spirit? Ano ba yung laying of hands? Ano ba yung anointing? Supposed to be, kung nagbasa tayo ng Biblia, alam nyo na yun. Hindi na kayo makukonfuse sa tinuturo ni Kuya Lori. Diba? Problema nga po, hindi po nagbabasa. Hindi po inaral. Inunawa niya lang sa aabot ng kanyang makakaya. Ang sabi po ng Biblia, sino po ang magpapaliwanag ng salita ng Diyos sa atin? Alam niyo po ba sino? The Holy Spirit. Now, pag sinabi mong puspos ka ng Espiritu ng Diyos, tapos hindi mo pa rin naintindihan yung salita ng Diyos nang naaayon sa katuruan ni Jesus, hindi po Holy Spirit yun. Kasi po yung Holy Spirit nga po, yun ang kanyang purpose. Diba? To teach you, to enlighten you according to the Word of God, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Minsan po, bigyan ko kayo ng example. Sabi ko nga po, may hinahanap tayo sa simbahan, yung dating ginagawa natin, yung mga bagay na supernatural. Diba? Yung kamanghamanghang gawa, sabi natin. Pero kung titingnan nyo po, kung nagbasa tayo ng Bible, bigyan ko lang po kayo ng example. Malinaw na example po ito. Alam niyo po ba yung word na slain? Slain. Ang slain po, ang ibig sabihin ng slain sa Bible, pinatay. Pinatay po. Pag ikaw bumulagta dyan, tawag po doon, slain. Pinatay ka, namatay ka. Natumba ka, kasi patay ka na. And we often use that in the church. Sabi natin, He was slain by the Holy Spirit. He was slain by the Spirit of God. Kaya siya daw natumba. Slain. Pero po, ang slain po sa Biblia, from the old to new, ang ibig pong sabihin, pinatay. Okay? Pinatay. As in, murder. Meron pa nga ho dyan si David tsaka si Saul.
nagpaligsahan sila kung ilan yung napatay nila. May ganun pong senaryo. Ilan na yung naslain mo? O, ito naslain ko, ito naslain niya. So, ginagamit po natin sa simbahan. Pag natumba daw pala, sabi ng nakasanayan natin pag natumba, he was slain by the Holy Spirit. Pero wala po tayong mababasa sa Bible na ganun. Alam niyo po sino po yung naslain ng Holy Spirit sa Bible? Kilala niyo po si Ananias at si Sapphira. Ananias and Sapphira, yun yung literal na slain. Dahil nagsinungaling sila sa alagad ng Diyos. Di ba? Yung pera na dinaya, na pera nila pero nandaya pa rin sila. Nagsinungaling sila sa alagad ng Diyos na puspos ng Espiritu ng Diyos. Sabi, the moment na nagsinungaling sila, anong nasabi? Namatay po sila automatic. Yun ang slain by the Holy Spirit. So pag ikaw po na slain ng the Holy Spirit, delikado po. Nagsinungaling ka sa Diyos, sa banal na Espiritu, buti nga ho ngayon. Hindi ganun. Kunya si Peter nandito sa harapan ngayon. Tapos tinanong kayo, hindi kayo nakasagot ng diretso. May pagsisinungaling, titimbuang kayo dyan. Tutumba kayo. And that's, literal, slain by the Holy Spirit. Dahil hindi nga ho natin naintindihan, nakakita lang natin sa mga nakagisa natin nagtuturo, paano sila natutumba ng, di ba? Dahil Holy Spirit daw yon, Holy Spirit daw po. Hindi po Wala po tayong nakita na nung si Yesu Cristo nagpatong ng kamay, may natumba. Di po ba? Meron po ba kayo nabasa? Hindi nyo pa mababasa. Kasi wala naman po talaga sa Bible yon. Kahit po yung kanyang mga apostol, wala pong hinawakan ng kamay at natumba. Ang natumba lang po sa Biblia, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, si Sapphira at si Ananias. Dahil sila ay nagsinungaling sa banal na Espiritu Santo. That's the only record in the Bible. Now, ano po yung sabi? Ano na-experience namin, Kuya Lori? Basahin niyo yung Bible. Maiintindihan niyo po na hindi po basta-basta yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sabi ko nga, inimagine ko, siguro baka natutumba kasi hindi pa ganun kalakas yung anointing. Pwede po kung sobrang lakas na pala ng anointing at nasa kanya na yung banal na Espiritu Santo mismo, patay na lahat tayo. Kasi ganun po kalakas yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Wala pong pwedeng maagawa ng mali dahil automatic po, mamamatay ka. Lalo na pag nagsinungaling ka sa harapan ng Diyos. Yun po yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Wag na wag po nating mamaliitin. Now, if you experience that, only the Lord knows. Yes, totoo po yun. Kaya sabi, dahil si Lord ang nakakaalam, kayo na matatanong sa Diyos. Talk to God. Lord, yung naramdaman ko ba, naranasan ko? Galing ba talaga sa iyo yun? Then read the Bible. Kasi hindi naman po sasagot sa iyo si God ng normal na may bumulong sa iyo. Through His Word. Kaya nga, delikado po yung sabi sa akin ni God, tumakbo ako pagka-presidente. Ba't natalo? Yung mga ganong ba? May bumulong daw. Kilala niyo kung sino yun, di ba? Sabi, tumakbo ako pagka-presidente. Sino ang sabi? Si God. Ba't ka natalo? Ano yung bulong na narinig mo? Hello? Sabi ng Biblia, si God daw po, matagal na hindi nagsalita. Kailan lang siya makita nagsalita sa Biblia sa New Testament? Nung binasbasan niya si Yesu Cristo ng Holy Spirit, nung baptism. Nung, sa hardin, the transfiguration, nung malapit nang mamatay si Jesus. Pero wala po tayong record na ulit nagsalita ang Diyos. Tapos sasabihin, si God nagsabi, tumakbo ko po sa pagka-presidente. Ay, iba po yung narinig nyo. Kakatakot po yun. Hello? Meron din na yung sabi ni Lord, ikakasal ako, yung patatoon ni Pastora, yung kasama niya sa church. Sabi ni Lord, ikakasal ako ng gantong araw May mga ganun Sabi ni Lord, pumunta ako sa ganung lugar. Minsan po, ang tao po, nag-delusional. Delusional. Minsan, ganun po Yung kala mo, Diyos yun, pero ikaw lang pala. Ang Diyos po nangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita sa banal na kasulatan. The Bible. So pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo maririnig yung tinig ng Diyos. Dahil yung salita niya ay siya. The Word of God Himself is God. Doon mo po maririnig yung turo. Yung sinasabi mong bulong sa Biblia. Siya yung nagre-remind. At sino po nagtuturo, sabi ng Bible? The Holy Spirit. Sabi kahit hindi na nga daw kayo turuan, ang Holy Spirit na ang magtuturo sa inyo. So one of the manifestation ng Holy Spirit ay nasa sa inyo na is nakakaintindi na kayo ng salita ng Diyos at naisishare nyo na siya ng maayos. Yung pag sinare nyo, may nababago yung buhay. Kasi yung buhay mo bago na rin. Amen? Sipin mo, ang mag-share sa iyo ng Word of God, mamamatay tao. Mababago ka ba? Sa salta ng Diyos, mamamatay tao ka pala. Maniniwala ba sa iyo sisharan mo? Hindi po. Sabi ng Bible, thou shall not murder Thou shall not kill. Tapos mamamatay tao ka. So nakikita po sa buhay. So to become an effective na tagapagturo, na tagapag
bahagi ng salita ng Diyos, kailangan yung buhay mo tama na sa harapan ng Diyos. Yun po yung righteousness, which is si Jesus nakikita na sa iyong pagkatao. Kaya nga po sabi, it is not I who live, but Jesus who lives in me. Nagliliwanag ka na kasi nakikita si Yesu Kristo, yung salita ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga po, minsan nakakalungkot kasi parang, alam mo yun, yung wala naman kaming ibang hangarin sa simbahang ito. Motibo sa aming puso, isipan, kundi ipangaral yung katotohanan ng salita ng Diyos. We are not perfect yet, pero yun lang po ang aming inaasam. Every word na binabanggit namin dito ay mabago kayo. Di ba? Wala na pong iba. Hindi po kami yung mahawak ng mikropono kasi sa susunod na eleksyon, tatakbo kami. O mga kandidato. Makita niyo po dito yan eh. May pupunta ho dito sa simbahan. May dala-dala po. Mga government official o LGUs. Magsasalita kasi may motibo. Ano daw motibo? Para sa susunod na eleksyon, maalala mo yung pangalan niya, maisulat mo sa balota. Kaya sila nangangampanya kasi may motibo. Kaya po kami nandito sa harapan, wala po kaming ibang motibo, kundi ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang gusto namin is, because naranasan namin yung kabutihan ng Diyos, ma-share namin sa buhay niyo. Tapos makakanalig pa tayo ng mga bagay na, alam niyo yun, yung sabi nga mga komento na hindi naman dapat. Yung mga pag-iisip na mali. Ang hangad namin ay, mapabuti ang lahat, magkaisa ang lahat, maturuan, makalakad na matuwid sa harapan ng Diyos. Para po maranasan yung totoong pag-ibig ng Diyos, kailangan nating lumakad sa katuwiran ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos. Yun po ang pinapahayag namin dito. Pero sabi rin po ng Bible, bakit umaayaw? Ba't ayaw tanggapin? Kasi po, ayaw pa rin lumakad sa katuwiran ng Diyos. Kaya po hindi nakikita yung totoong pag-ibig. Sabi po dito, hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Sipin nyo, how many years na tayo nagsisimba sa simbahang ito? Sabi dapat tagapagturo na. Sabi nga ni Pastora, dapat may akay ka na. Amen? Pero hindi po nangyayari yun kasi ang totoo po niyan, let's admit it. Pag inadmit mo ngayon na talagang hindi mo nalakaran pa, nagpakumbaba ka ngayon sa harapan ng Diyos, tutugunan ng Diyos yung desire mo na mabago. Yun po kailangan natin Admit natin sa sarili natin na tayo nagkulang. Sa tagal na panahon na tayo narito sa simbahan, kulang ang ating ginagawa para tayo ay makalakad ng tama. All we need to do is to realize we are not enough. Pero pag ang mindset mo, sisimba naman ako alam ko naman yung turo wala akong ginawang mali. Hindi ka po mababago. Ganun po tayo dapat. Kailangan natin magpakumbaba sa harapan ng Diyos para tayo maturuang muli. Ngayon, sabi po dyan, katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Spiritually, you are still babies. Di po ba? At dahil baby pa kayo spiritual, anong kailangan natin gawin? Bilang bata, spiritual, tayo po ay magpaturo kay Kristo Jesus. Na habang lumalaki tayo spiritual, ang natututunan natin ay salita ng Diyos. So spiritually, you are a baby because gusto mong magpaturo sa Diyos. Aralin ng kanyang salita, pakinggan ng kanyang mga turo. Habang tumatagal, lumalaki ka spiritually and natututunan mo lumakad ng tama na naayon sa salita ng Diyos. Isipin mo, baby ka in the spirit, ang nag-aalaga sa'yo si God. Si God ang nagpapakain sa'yo araw-araw through His Word. Paglaki mo po nun, grabe, alam mo yung sinasabi ng Panginoon. Maiintindihan mo ng diretso. Ang problema po, sa tagal na panahon, we think spiritual na tayo. Kasi 15 years, 20 years sa simbahan. Pero ang totoo po nun, pabalik-balik lang kayo sa pagiging sanggol. Hindi maintindihan kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po itsura ng bata na matanda na pero yung isipan pang 3 years old? Nakita na po ba kayo ng bata o ng tao? Nang itsura ay 40 na, 30, 50, pero yung pag-iisip po 3 years old. Ano po itsura? Yun, abnormal po. Kumbaga sa medical field, autistic or mongoloid. May kapansanan po. Hindi po natin inahamak yung mga may sakit. Describe po natin yung itsura ng mga taong spiritual na matagal na sa Panginoon, pero yung kaisipan patungkol sa Diyos pang 3 years
Old. Isipin mo, 50, 40, tapos sinusubuan ka pa? Ano itsura mo nun? Real talk po. Ano itsura? Di ba po? Hindi po maganda. Ibig po sabihin, alagain ka pa. You are called para mag-alaga ng tupa. Hindi magpaalaga habang buhay. Hello? Kaya nga po nauso yung sabi, hindi dapat bine-baby yung mga Christians. Totoo po yun eh. Dapat po lumalago. Amen? Kung ikaw ay bata, spiritual, at lagi kang pinapakain ng salita ng Diyos, di ba? Ano tatanggapin mo? Yung tamang katuruan ng Diyos. Pero kung pinapakain sa'yo bilang batang spiritual, yung mga bagay na hindi sa Diyos, mga gawa-gawa lang ng tao, rules, experiences, tradisyon, nakagawian, programa sa simbahan, yun lang ginagawa nyo every Sunday for ilang years without emphasizing the Word of God. Ano po kalalabasan? Wala po. Walang saysay. Para lang tayong nasa loob ng isang kwarto without knowing kung anong nangyayari sa labas. Kasi ito lang gusto nating gawin, kung anong meron dito sa loob. Nasabi po ni Apostle Paul na sila po ay hindi nakapag-aral ng kagaya ng mga scholar. Amen? Wala po silang mga credentials o achievement bilang tagapagturo. Totoo po yun. Hindi po sila nag-aral sa Bible School o hindi sila Bible Scholar. Hindi po sila gumraduate sa Harvard University o sa UP Diliman. Hindi po. Wala silang dalang papeles. Wala silang mapagmamalaki bilang tagapagturo. Pero sinabi po ni Apostle Paul, yung buhay nyo na nabago, yun ang aming achievement. Yun ang aming certificate. Yun ang aming daladala. Pag yung tinuturuan daw nila ay nakasunod, nakalakad ng tama sa harapan ng Diyos, yun ang recognition. Yun ang achievement. Yun ang certificate nila. Bakit? Kasi naligtas yung tao na yun. Dahil nung nagtuturo ako ng salita ng Diyos, naintindihan niya at nabago ang buhay niya. Yun po ang hinahangad namin sa lugar na ito. Hindi lang po kami, o hindi lang para sa amin, para rin po sa inyo. Na hindi lang po kayo taga-upo, taga-kinig. Sabi, taga-pagturo na sana kayo. You can speak boldly of Jesus kahit saan lugar po kayo. Yung pag nakita kayo ng kasarbaho mo, anong meron sa kanya? Gusto ko siyang kasama. Nagliliwanag po ang buhay. Sila lalapit sa inyo para silang gamo-gamo. Lumalapit po sa maliwanag. Amen? Yun po ang hangarin natin. Hindi po maging sanggol na habang buhay kasi ang sagwa po nun. Hello? Sige nga po, tuloy natin. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Yun. Kaya pala, palaging, alam mo yun, yung negative thoughts, sabi, di alam ang mabuti sa masama. Ginagawa pa din yung masama, kahit alam na yung mabuti. Tawag pala dun ay mga sanggol na nabubuhay sa gatas. Kaya pala, tanong mo sa sarili mo, bakit hanggang ngayon? Diba nakikinig naman ako ng word? Nagsisimba naman ako every Sunday. Pero nagkakasala pa rin ako. Kasi sabi po diyan, sanggol ka pa sa pananampalataya. Narinig mo nga yung word, hindi mo naman natutunan. Kumbaga sinusubuan ka ng salita ng Diyos. Nakakita na kayo ng bata na na ayaw magpasubo ng pagkain? Ang ginagawa ng bata, inuurong yung, ito na. Suurong. Tapos pag sinubo, iluluwak. Ganun ang itsura nyo. Ganun ang itsura ng isang sanggol na gatas. Or, Gerber ba yun? Ano ba yun? Cerelac. Diba? Tapos bibigyan mo ng vitamins. Iluluwa din yung vitamins. Anong itsura ng bata pag ganun? Hindi nakakain ng maayos. Malnourished. Madaling sakit. Sakitin po. Lampayatot. May mga ganun yung sa mga bata. Mga uhugin. Laging may sipon. Onting bagay lang, iyak na. Yung po pala yung sabi ng Bible, sanggol sa pananampalataya. Hindi po lumalago. Hindi nagmamature. Hello? Si Jesus po, sabi ko nga, napagtagumpayan niya po yan. Hello? Nung si Jesus po, hindi tinanggap dun sa kanyang bayan. Ano po ginawa ni Jesus? Nagmukmok? Nabasa niyo po ba sa Bible na si Jesus, hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. Nung siya'y nangaral ng salita ng Diyos na sinabing, ako ang Messiah. Hindi siya tinanggap. Muntik pa siyang patayin. Babatuhin pa siya dun sa cliff. Hindi nila alam, Diyos yung kausap nila . Pag sinabi lang ng Diyos, wala kayong gagawin. Alis ako. Wala sila magagawa, Diyos yun . Pero hindi po siya nagmukmok. Amen? Kahit nireject na siya ng mga taong kilala niya. Yung mga tao po nakasabay na nilang lumaki. Kamag-anak, kapitbahay, kalaro. Sabi, di ba yan yung kalaro natin dati? Yung kalaro natin doon, yung anak ng mga karpintero. Di po ba? Nireject po si Jesus pero hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. Bakit po? Kasi alam niya yung salita ng Diyos. Nilalakaran niya at sinusunod niya kung anong tinuturo ng kanyang
Ama, nandun po yung pakiramdam na, Lord, parang ang hirap. Lord, ayoko niyan. Kinakausap mo pa rin sino? Ang Diyos. Ang Diyos pati na magpapalakas sa'yo. Hindi, kaya mo yan, anak. Tanong po tayo ng tanong sa ating mga buhay. Bakit ko naranasan to? Bakit ko nagawa ito? Bakit ito pa rin ang buhay ko? Ba't ito nangyayari sa akin? Puro po katanungan. Pero hindi mo kinakausap ang Diyos. Tanong ka lang ng tanong. Hindi po ganun makipag-usap. Ang nakikipag-usap po yung maayos. Amen? Pag ikaw, kinakausap ng Diyos, sumagot ka ng maayos. Anak, kamusta ka na? Lord, ano ba kasi nangyayari sa akin? Hindi, kinakamusta nga kita, anak eh. Tanong agad eh. Kinakausap ka na ng Diyos, tanong ka pa rin ng tanong. Eh bakit? Hindi. Sabi, para kang batang isip eh, no? Pabago-bago ka ng isip, narinig mo na, imbis na sundan mo na lang, ayaw mo pang sundin. Kaya hindi mo alam yung mabuti sa masama, tinuturo na sa'yo yung mabuti, ikaw tanong ka pa rin ng tanong. Amen? Kaya yung nagagawa mo, masama na pala, kasi hindi mo narinig yung sinabi na mabuti, na tinuro na pala sa'yo. Ituloy mo. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. So every time you read the Word of God, which is, sabi po ng Bible, sino po nagpapalinis sa atin? Sino daw po? Can you say, Jesucristo? Sige, sabihin nyo. Sino daw nagpapalinis sa atin? Sabay-sabay po, si Jesucristo ang nagpapalinis sa atin. Di po ba? Siya yung nagtuturo ng mabuti at, di ba? Paano lakaran yung mabuti at paano, iwaksi yung masama o talikuran yung masama. Si Jesucristo po yun. Ngayon, pag hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi po natin malalaman yung turo ni Jesucristo. At hindi po natin malalaman ang mabuti sa masama. Eh kuya, alam ko naman yung mabuti sa masama. Pero ba't nagagawa ko pa din? Yun yung tanong natin mostly. Bakit Christian naman ako, tapos nagagawa ko pa rin yung mabuti, yung masama, imbis na yung mabuti? May sagot po dyan si Apostol Paul. Sabi po ni Apostol Paul, di ba? Yung ayoko, yun yung nagagawa ko. Totoo po ba yun? Yung ayaw mo, yun yung nagagawa mo ng paulit-ulit. Ano daw po kailangan gawin? Kaya nga sabi po sa atin ng Bible, lagi mo dapat ilagay sa iyong puso't isipan ang salita ng Diyos. Kaya nga po sabi ko sa inyo, araw-araw po tayong nagkakasala. The Bible says, we all fall short of the glory of God. Wala po makakagawa sa atin ng kagaya na nagawa ni Jesus Christ. But if you spend time with Jesus Christ to reading His Word, sabi, siya yung ticket mo sa langit. Siya yung nakikita na sa buhay mo, siya yung lagi mong kasama. Sasabihin ni Jesus Christ kay God, no, dala-dala ko to, cargo ko to. Diba? Kaibigan ko to, anak mo to. Yun po yun. Kasi si Jesus na mismo nagsabi. Bakit? Siya yung yung way mo sa langit eh. Di po ba? Kung nakasabi, sabi ni Jesus, sabi ng Bible, Panginoon, di ba? Ginawa namin to sa pangalan mo. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng masama. Pero pag lagi mong kasama si Jesus, through His Word, living like Jesus po. Paano si Jesus namuhay, mag-isip, magsalita, gumalaw, di ba? Pag lumapit kayo, Lord, anak mo po yan. Lord, kapatid ko po yan. Lord, kasama ko yan. Siya po ang ating susi sa langit. Si Jesucristo. So hindi po natin magagawang maging maayos at malinis. Pero sabi po ng Biblia, si Kristo nga po ang iyong kailangan. Di ba? Siya magtuturo ng ano yung mabuti at paano iwaksi yung masama. Ano sabi ng Bible pag sa mga kaaway? Sabi ni Jesus, mahalin ang iyong kaaway. Di ba? Yung mga umaapi sa'yo, pagpalain mo. Pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Pag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo yung kabilang pisngi. Ay, grabe. Ay, grabe naman. Kaya na ba? Kaya po, hindi po kami perpektong mga ngaral, pero ang Diyos po ang nagpapaperpekto sa amin. Sa paglakad namin sa salita ng Diyos, pagbubulay-bulay araw-araw. Imagine araw-araw. Ulitin ko, araw-araw, nagbubulay kasama ang Panginoon dahil sa kanyang salita. Ang tanong, sino ang nagbasa ng Bible for the last 7 days o 6 days starting nung Sunday? Nagbasa po from after nung gawain hanggang kahapon. Nakapagbasa ng salita ng Diyos. Nakapag-spend time with the Lord. Sino po? Yung magtataas ng kamay na totoo, pagpapalain ng Diyos. Ay, onti pa rin. Ilang araw lang. Magbigay kayo ng araw. Ilang araw kayo nagbasa ng salita ng Diyos? Senyas. Bigyan yung senyas. May 3 days, may 4, may 7. So dito sa side na to, ilang araw? Dito 5, 2. Sa likod, ilan? 5 din, 5. Isipin nyo, araw-araw kayong magbabasa ng salita ng Diyos. Sino daw kasama pag nagbabasa ng salita ng Diyos? Ang Diyos. Kaya posibleng hindi mo malaman yung mabuti sa masama. Amen?
Ganun po ang naging buhay ni Jesucristo. Kagaya rin po natin. Pero bakit niya napagtagumpayan? Hello? Yung isang buhay na mortal. Kasi po siya ay sumunod sa kalooban ng Ama sa pamamagitan ng, kagaya ng sinabi ni Ate Aya kanina, sa salita ng Diyos. Nakalakad siya ng matuwid dahil ang salita ng Diyos ang ilaw sa kanyang lalakaran. Kahit anong daanan mong kadiliman, pag nasa iyo ang ilaw ng salita ng Diyos, hindi ka matatalisod. Hindi ka madadapa. Amen? Makakasunod ka ng tama. Yes, you will experience yung mga, sabi nga, kapighatian, mga problema sa buhay, pinansyal. Amen? May experience nyo po yan. Pero sabi po ng Diyos, malalagpasan mo. Bakit? Sabi niya, kasi kasama mo ako. No, bago mo ma-experience yung problema sa buhay, na-experience din po niya. Di po ba? Totoo po ba yun? Sabi ko nga sa inyo, si Jesus napako sa krus, kayo hindi. Kaya wag po kayong mag-inarte. Si Jesus, nilatigo ng paulit-ulit, sinuntok, dinuruan, sinipa, pinabuhat ng mabigat na kahoy papunta dun sa tuktok ng bundok. Kaya wag po tayong mag-inarte. Tinuturuan po tayo dito dahil yun po ang aming katawagan. Ipangaral ang salita ng Diyos at turuan kayong makalakad ng mabuti at maayos. Okay? Bakit daw po dinidisiplina? Bakit daw kinokorek? Kasi mahal namin kayo at mahal kayo ng Diyos. So ano nararamdaman na pantao, iwaksi po natin yan. Isang tabi. Kayo ka magpo-focus sa salita ng Diyos kay Jesucristo lamang. Hindi po kay Kuya Lori, hindi kay Pastora, o kung kahit sino pa, kundi sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yun na po ba ang gusto natin mangyari at pangyarihin sa ating mga buhay? Amen? So patuloy po tayong lumakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Katwiran ng Diyos. Ano man ang gusto mong maranasan o matutunan sa buhay. Paano umasenso, paano maging pagpapala sa ibang tao, paano maging successful in life. Sabi po, unahin mo munang sundin yung kalooban ng Diyos. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Ano po sinabi? His righteousness. Susunod na po doon, alin po? Lahat. So bago po pag-ibig, yung kalooban muna ng Diyos. Amen? Kasi given na po yung pag-ibig. Pangako niya po yun eh. Totoo po ba yan? Pangako niya po ay pag-ibig. Pero hindi mo makukuha yung pangako na yun pag hindi ka sumunod sa kanyang kalooban. Amen? Mahal po namin kayo lahat. Pero hindi po kayo makakapasok sa langit dahil mahal lang namin kayo. Kailangan nyo munang gawin yung kalooban ng Diyos. Amen? So kahit sabihin namin, mahal namin kayo, yakapin namin kayo araw-araw, pero hindi naman namin may tuturo sa inyo yung kalooban ng Diyos at hindi nyo nalakaran, pupunta pa rin po kayo sa impyerno. And ayaw po namin nun. At ayaw din po yun ng Diyos. Kaya kilalanin nyo pong mabuti si Jesucristo sa inyong mga buhay. Dahil siya ang tutulong sa atin paano maging mabuhay ng malinis, tapat at ganap sa Diyos. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Kaya hoping and praying, continue to pray for everybody. Amen? Pray for one another. Kailangan po natin yun, yung bawat isa. Pinagpipray din po tayo lagi ni Jesucristo. Siya po yung pari na nagpapanalangin sa atin araw-araw. Mga disipulo niya, mga alagad niya, tagasunod niya, pinapanalangin niya yan araw-araw. At hindi po siya magsasayang ng buhay sa krus kung hindi niya kayo mahal. Kaya parang awa niyo na po. Intindihin niyo yung salita ng Diyos at ipamuhay.